Ayan. Sige po, tuloy tayo. Okay, good morning uli. Kahit puyat, halos wala pang tulog. Okay, because of our activities. No, guys, nag-ano kasi tayo. Medical mission kahapon, which is nakauwi na kami late na with our team of our PCGA, okay, Philippine Coast Guard Auxiliary. Nagano po tayo sa Zambales. Okay, Zambales. Kung some of you guys taga Zambales, galing po tayo sa Santo Rosario. Okay, Iba, Zambales yesterday. Okay, yun po. At nando naman po sa updated natin. Okay? So pag-usapan natin yung basic, no? Basic requirements natin for the safe operation of our heavy equipment. Okay, basic lang po Ulitin natin, it's only a basic. Okay? Some of the requirements natin, hindi na natin kung ano lang mapasok natin dito. Okay? So, sabi natin, during heavy equipment, we need to barricade. Okay? Ano yung babarricade natin? Ibabarricade natin any heavy equipment operating in our workplace. Okay? Ano sabihin? Pwede tayong gumamit ng hard barricade, pwede tayong gumamit ng mga nylon, gumamit tayo ng lubid o anything na pwedeng mabarricade natin. Okay? O pwedeng maging hadlang na yung mga personnel o yung mga tao ay direktang pupunta o a-attach po doon sa ating workplace po natin. Okay? Kasi bakit? Ito yung pamamaraan natin. Okay? Para mahadlangan natin na yung tao ay mapunta saan sa hazard, yung equipment mismo, yung hazard natin. Okay? Ngayon, kapag meron pa tayong mga mga activities, okay? Katulad ng mga underground, okay? May excavation tayo. May excavation activities po tayo, no? Sa workplace po natin. Wait lang, namatay. So, ayan, wala. Wait lang po, yung ko. Sige, wait lang po. Ano naman na natin? Pasensya na. Meron na. Naputol tayo. Okay. Yan. Uwi ko lang sa naulo ko. Okay? Game. Recording in progress. Naputol. Sorry guys. Okay, yan. Okay? So, balik tayo. So, ayan. Okay? Yan yung sinabi natin, no? Kanina. Okay? Barricade natin yung ating tower crane. Okay? O ating heavy equipment. Okay? Any heavy equipment, during excavation, during lifting, basta heavy equipment natin sa workplace. Ano pa? I-identify po natin, okay? I-identify po natin o check-in po natin o i-mark po natin yung location, lalo-lalo na kapag may excavation po tayo. It means, kailangan i-mark natin yan yung mga underground utilities o yung mga underground service utility natin na present dyan sa workplace. Kailangan, sabi nga natin, before they start, we need to identify. We need to capacity identified. Okay? Sino ba yan? Hindi naman natin trabaho yan. Okay, hindi naman natin trabaho yan. Okay, yung capacity identified natin yung mga yung mga utilities po natin sa workplace like what we said. Okay? Ano pa? Okay, check natin. Okay? Ano pa? Ipa-check natin sa ating mga operator, sa ating mga mekaniko o sa ating mga manggagawa involved sa ating equipment
kung yung mga check, yung mga brakes, mga ano yan, yung mga something na sinasabi nating device, okay, it nasa normal operation pa rin po. Baka mamaya, yung mga ano natin, yung mga heavy equipment natin, okay, kaya nga tayo meron daily checklist. Isa sa mga problema, baka po, okay, baka po si operator, baka po si rigger, baka po si inspector, po, chinicheckan na lang yan without the evaluation. So, we need to double check, we need to identify ano po ba yung mga such requirements natin sa checklist na i-double check nila. Katulad ng engine, yung mga brake, yung mga safety device na na-present mo dyan sa workplace. At syempre, ma-ensure natin, okay? Ma-ensure natin na yung mga manggagawa natin o all personnel natin sa workplace natin, in all area po natin, are wearing required po natin or wearing prescribed PPE. Okay, yan. Katulad ng mga regulatory, kapag mga nag-ooperate na tinatanggal yung hard hat o tinatanggal, isa po yun sa mga needed to indicate natin. At we need to explain that bakit kailangan sila rin mag-wear na visible vest. Okay, like yung implementation natin na may safety shoes kayo. Kasi madalas nanonotice natin yung mga ibang mga operator natin ay bumababa, walang safety shoes. O nag-ooperate, walang safety shoes. Yun po yung kailangan. We need to properly communicate to them. Sir, ito po kasi yung requirements natin. Ito po yung indication natin. So, I give you a first warning. So, sa second po, bibigyan na po namin kayo ng NTE o Notice to Explain para maganyan. It's a natin. Kaya nga sabi natin, kasi may pulisiya. May pulisiya tayo na kailangan natin i-implement dyan sa workplace. Kung meron tayong pulisiya, meron tayong needed implementation. And syempre, kakausapin mo rin si rigger, sir, karapatan mo po biglang spotter o rigger na i-advise yung mga nasa paligid natin. Okay? I-advise na na medyo lumayo sila kapag may mga heavy equipment operation po tayo. Sabi natin, keep away unauthorized personnel involvement natin doon sa workplace natin. Okay? Siyempre, magplano. Okay? Planning. Paano natin po i-execute, okay, yung trabaho natin kung meron tayong lifting activities, paano natin i-execute in the lifting plan. Okay? Ano pa, kung may excavation po tayo, paano natin to i-execute ng tama. So, ibig sabihin, kung na-execute nyo yung mga ganong activities, paano nyo rin i-execute yung mga traffic control natin? Saan ba dadaan yung ibang sasakyan? Saan ba magpe-penetrate yung ibang sasakyan? Ano po bang yung way yung gagawin natin? Magiging one way po ba to? Or masasaraduan natin? It's a part, okay, that we need to understand. Okay? At sabi natin, ma-make sure natin, okay, ma-make sure natin sa workplace natin yung safe and healthy natin. Kasi bakit? Sample nga natin, mapaliwanag natin o mabigay natin na maibigay po natin sa top management o sa mga workers natin na involvement doon sa activities for the heavy equipment na meron tayong ganitong such requirements. Sir, during your orientation, during your training, during your toolbox meeting, i-indicate mo, sir, yung equipment natin kapag hindi po ginagamit, i-turn off po natin yung key. Lagyan po natin ng barricade, lagyan po ng ganito natin. It's during orientation. And then, during your toolbox, kapag may nanonotice tayo, during your inspection, i-discuss na rin natin sa toolbox meeting. That's the point that we need to understand. Ito yung mga pamamaraan natin, okay? Na, kasi mai-evaluate din natin yan Okay? Kasi na-concern din natin during our inspection. Ilista natin kung ano yung mga indication that we need to put o indicate in the toolbox meeting or call the attention to remove the reoccurrences natin. Kasi kapag may mga violation committed sa workplace natin, kailangan ma-discuss natin sa toolbox meeting o ma-discuss natin sa orientation o sa training or other related na pamamaraan mo, which is we indicate the safe system of work mo. Okay? At masabi nga natin, di ba, ma-make sure natin na lahat ng mga manggagawa natin o mga operator ay sumusunod po doon sa mga safety protocol natin. Kasi bakit?
Sample natin, naglip yung mga tao, naglip yung rigger with the part of workers, walang man lang signages na na-indicate na, oh, we have a lifting activities. So, gagawin mo, ano, i-stop mo ba yun? Diba? Gagawin mo, i-call mo yung attention ng rigger, sir, wala tayong, wala tayong lifting signages. Tawagin mo si supervisor, tawagin mo yung worker o maglagay kayo dyan ng lifting signages para alam ng mga tao at nabibisible natin sa mga tao na meron tayong mga ganitong activities for the safe and healthy matter natin sa workplace o safe and health manner natin sa workplace po natin. Kasi in indicating for that, makikita mo, no? Okay, na sumusunod sila kasi tayo mismo nagiging proactive. Nagiging proactive tayo na nanonotice natin, okay, yung mga, mga safety concern natin sa workplace. Okay? Sir, okay, shout out po sa lahat ng ARRBB Warriors at Gold Mansion Project. Mabuhay po kayong lahat, sir. At keep safe everyone. Ma'am Ems, good morning po. Okay? Yan po yung sinasabi natin. So, yan. So, nakita mo, yung operator mo hindi gumagamit ng belt o yung safety belt niya. O i-advise mo, sir, paggamit natin yung safety belt even you are inside of the cabin, etc. Okay? Yan, sir, orientation natin sa natin. O orient mo yung mga worker, kaya nga tayo may GHE o Job Hazard Analysis. So, i-orient natin yung mga worker. O, ito yung capacity, ito yung requirements, ito yung mga needed natin. Hindi po kayo dapat sumobra, hindi kayo dapat lumago. Iwasan po natin during our lifting kung may mga tao around your workplace, okay, may mga tao na nagtatrabaho dyan, makall natin yung attention nila by giving horn. Okay, mag-horn kayo para mabigyan natin ng awareness yung mga tao na meron tayong possibility, may binubuha tayo at may possibility na may hazard aspect sa taas nila. Baka merong malaglag na bato o maliit na bagay o yung buo na yun, at least maano natin. Okay? And syempre, no? Yung ganyan, di ba? Mayroon tayo nakikita sa mga Facebook, sa mga natin na yung mga worker sumasampa doon saan sa pinalilip nilang load. Iwas po natin yan. Pa-advise po natin si top management, pa-advise po natin yung mga ating mga kasamahan. Okay, wag po kayong mahihiya na magsalita if you notice something that critical risk o high risk o hazard identified natin sa workplace natin. Kasi kung hindi natin to ipaparating sa top management, maaari na mangyari ang isang malaking aksidente. And we don't want that happen to us. Okay, hindi naman po natin gusto na may mangyari po sa workplace natin. Okay, in that way, no, makikita natin ano po ba yung mga target and aim natin. Okay, ano ba target natin? No, ma-minimize natin o ma-eliminate natin yung possibility effect, okay, natin sa workplace. Ano ba yung possibility natin o possibility effect, possibility accident natin sa workplace? Yan. If we notice that some of our workers using natin yung ginagamit nila o naglo-load sila, okay, no, na sinasabi yung nagla-ride sila sa equipment ay sa nilo-load nila, isaw yun. Ibig sabihin, may hazard identified na tayo. Okay, ibig sabihin, maaari o possibility, may mga ganong aspect na kailangan natin i-control. Okay, it means, sasabihin natin? I-indicate natin sa kanila, o sir, meron tayong na-notice na ganito, o meron tayong na-notice na ganyan, so maaari i-discuss natin sa ating operation, okay, sa ating natin, sa supervisor pala, okay, nandiyan rin yung si supervisor natin, so indicate natin, sir, meron tayong aspect na ganito, may nangyari po tayong ganito, okay, meron tayong na-notice na maaaring maging isang malaking aksidente sa workplace natin, okay? So, it means, no, nagagawa natin tong pamamaraan na to na magbigay, okay, using our toolbox meeting, no, maaaring gamitin natin toolbox meeting para magamit natin po, para ma-call natin yung attention, okay, attention ng ating mga kasamahan na merong mga nangyayaring ganito. In that way, no, makikita natin na po-progress natin kasi it's only a basic.
Okay, pag sinabi natin basic natin, ito yung pamamaraan natin, nakaalaman ng simpleng pamaraan natin. Nakakaintindihan? Kaya nga tayo may basic safety talk na katulad nito para mas nai-indicate natin, okay, yung mga ganitong such needed natin. Okay? Yan. So, ibig sabihin, ayan, yung mga overload before starting natin, no? Ay, ano natin. Sir, ano po ba ang requirements bago mag-start po ang lifting? So, ibig sabihin, call natin yung attention ng ating okay, call natin yung attention ng ating operator at ng rigger. Lalo-lalo na kung may mga supervisor pa tayo dyan, no? I-indicate natin, sir, ito yung maaaring mangyari. So, in that way, no, makikita, sorry ko. Okay? In that way, nadi-discuss natin. So, back na lang tayo. Okay? So, yun po. Okay? During our load, before load, okay, orient natin yung rigger, orient natin yung operator, or orient natin yung mga requester natin. So, lifting, na ano po ba yung mga such needed natin before tayo mag-lift? Okay? Ano po ba yung ganitong pamamara natin for the safety natin? Okay? Check-in natin. Okay? Example natin. Ito po ba yung requirements na route natin? Ito po ba yung requirements natin? Yung mga ganyan, it's a part of our orientation. Hindi naman tayo sa nagmamagaling sa ating mga rigger o sa ating mga operator, but we need to indicate, we need to remind them. Only remind them, ito yung such requirements, ito po yung safety protocol that we need to indicate, ito po yung pamamaraan natin, diba? Baka mamaya yung operator umaalis, okay? Or sinususpend, diba? Pag ganyan, pag breakdown, naglilip na. Baka mamaya iwanan niya. Kasi breakdown na po, ganyan-ganyan. Hindi po ganun. We need to understand. And then we need to educate them. Okay? Magbigay tayo. Huwag kayong magsawa. Huwag po tayo magsawa na mag-discuss para makapagbigay tayo ng simpleng kaalaman. Okay? Kasi bakit? Hindi naman po tayo sa nagmamagaling as a safety, hindi. Kasi bakit? Ang sarap po kasi i-remind yung mga kapwa natin manggagawa doon sa mga safety protocol na kailangan natin sa workplace natin. Diba? Nakikita natin na, sir, ito po yung hook requirements. Ito po yung tagline requirements. Okay, para ma-stabilize natin. Yung iba, hindi naglalagay ng tagline. So, na-notice natin, itawag natin kay supervisor, sir, na-notice natin, tingnan mo, sir, walang tagline yung worker, natin, yung lifting, lifting device natin, or yung nililip po natin. Okay, so, lagyan natin. So, sabi niya, sir, i-indicate natin, sir, picturean ko para may record ako ng before and after. Kasi, at least nanonotice natin, at least in a KPI, Key Performance Indicator natin, na i-indicate po natin. Laging yung tatandaan po, okay? It means, nabibigay natin, okay? Nakikita ng top management yung pagiging proactive natin. Nakikita mo sa sarili mo that you learn something that hindi mo natutunan in the previous year training or anything na doon sa actual scenario ay natututunan mo. Right? Sabi nga natin, hindi naman po lahat ng training ay na i-adapt natin. Pero in actual scenario is nabibigay na natin yung mga needed natin na malaman. 1% every day for the learning that you need to attach and you need to learn, it's napakasaya na po. Kasi bakit? Natutunan mo na, uy sir, kailangan pala ng tagline. Uy sir, ganito po pala mag-check ng ng barricading. Sir, ganito po pala sa heavy equipment o anything natin. Kasi bakit? Nakikita mo at nagre-respond yung mga tao based doon sa mga awareness na binigaw mo. Okay? At nakikita mo na napapalo. Okay? Napapalo ng mga tao yung standard requirements. Tandaan natin, may nagsasabi, sir, hindi naman sumusunod yung tao eh. Ano gagawin mo pag hindi sumusunod? Hayaan na natin. We need to give them an awareness. Training, okay? Paati mo ng toolbox meeting. Okay, wag mong gawin boring yung toolbox meeting. O pag arating mo ng orientation, wag mong gawin boring yung orientation. Right? Yun yung mga sample natin. O iyayain mo, sabi mo, sir, matinla kayo ng meeting, bibigyan ko kayo ng Burger Angels. Diba? Yun yung sample natin that we need to indicate. Kasi bakit? Kailangan kasi natin mas makita at ma-identify natin yung mga ganitong requirements natin. Okay? Kasi bakit? Sample natin. Sir, yung load restriction ng heavy equipment, hindi ko na. Yes!
Okay? Hindi naman natin kabisado yan. Hindi naman tayo technical team to learn yung mga ganyan. Bakit? Pero in idea, okay, nabibigay natin, okay, yung basic idea at natututunan natin in individual sa sarili mo. Huwag mo sabihin na hindi ka natututo na yung mga load restriction kapag nakikita mo sa checklist, umaating ka ng orientation, dumaating ka ng training, natututunan natin. Ito po pala yung load requirements for heavy equipment. Di ba? Buti na lang naka-attend ako ng training. Right? Buti na lang na additional training ko. It's masaya ka kasi natututunan mo yung mga ganong bagay. At in that way, maibibigay natin sa kapwa natin. Sino yan? Sa rigger natin, sa operator natin, at lalo-lalo na sa mga requestioner natin, yung mga nagre-request natin ng mga lifting activities, yung mga tao na naandyan involvement natin, like rebar, sa rebar natin, sa formworks natin, o other activities po natin. Okay? Kasi ito po yung duty ng certified operator. Ibig sabihin, kapag nagtanong sa si operator, meron kang kasagutan during your orientation or during your training. It's a simple step, no? Okay? In the simple step, kasi saan mo natutunan siya? In actual condition, o yung previous experience mo, or yung mga training na inatinan mo. Diba? Napakaganda kasi naibibigay natin ng properly na yung equipment requirements, yung mga property secure na requirements. Bakit? Nabibigay natin sa mga tao at sa top management yung ganitong requirements. Kasi ito yung natututunan natin. Sir, during our erection and setup, may mga ganyan requirements kasi basic lang naman po yung natin. And then we need to indicate and we need to discuss sa ating top management. Okay? Bakit? Siyempre, sir, natutunan ko dapat bago tayo mag-start, ano po ba yung mga hazard identify natin sa workplace natin. Sir, mag-provide tayo ng checklist para malaman natin kung ano yung mga hazard identify dyan. Sir, ibigay natin, ma-observe natin, ano po ba yung mga necessary equipment na kailangan natin i-deploy. So, kailangan, may provide ko kung ano po ba yung mga such requirements natin o like third party, mabigay ko na sa inyo. Like yung checklist, ma-provide natin. Okay? Na-utilize kasi natin. Okay, ibig sabihin na ibibigay natin, na ipa-planning natin, na ipabibigay natin what is the operation needed to us. Okay, yun yung sample natin na natin, basic lang. Kasi bakit? Kung ang operation or ang top management tatanong ka, Jeff, ano ba requirements natin sa heavy equipment? Sir, hindi ko rin alam eh. Yun yung masakit. Sir, saan ba natin kukunin yung third party ng heavy equipment? Sir, hindi ko rin po alam. Yun ang masakit. It means, kung alam mo, sir, makakapag-research po ako ngayon. Sir, kailangan po pala, meron po tayong third party. Ito po, dito may mga mga third party provider po na dito. Ito po nakalist po sa DOLE. Ito po yung mga kontakin na lang po natin para makapag-requirements po tayo. Yung mga ganun. Sir, ito may test na NC2. Ito yung mga requirements natin na kailangan natin. It's a basic, at least, alam ng operation na nagiging asset ka. Ben, dito, stop that. Okay? Yan po sinasabi natin. So, ayan. Okay na, natin, na indicate natin. So, ibig sabihin din, in that way, naibibigay natin, yung mga requirements. Kahit hindi yan, katulad ng rigger responsibility, okay, operator responsibility, supervisor responsibility, during your orientation, okay, during your training, is nabibigay po natin. Ito po responsibilidad nyo, ito yung mga needed natin, ito yung mga compliance natin, this is our plan, this is our procedure, and this is our process in our top management. Okay? So, it means may mga permit system po tayo, may orientation training po tayo, may checklist requirements po tayo na ibibigay natin. In that way, kung naibibigay natin yung kaalaman sa mga manggagawa, ano magyayari? Mami-minimize natin or mape-prevent natin yung possibility causes of accident. Okay, lagi nating tatandaan. Kasi nakakapagbigay tayo ng magandang kaalaman sa ating kapwa. Okay?
Yun po yung lagi nating tinatanong. Ano po ba ang cause ng ka-accident? Kayo na nagsasabi, lack of awareness. So, ibig sabihin, kung may lack of awareness, ano gagawin natin? Tapos na ba yun? Hindi po. Okay? Mabibigay po natin yun sa pamamaraan ng pagbibigay ng kaunti o mumunting kaalaman by giving them what is the responsibility and what is their need to what is the responsibility for themselves, for other personnel involved, and even the top management commitment natin sa sarili natin, or top management commitment commitment natin sa sa ini-expect natin sa top management. Nagkakaintindihan ako, nagkakabulol-bulol na ako. Okay? It's the basic natin that we need to indicate. Okay? Yung po natin. Okay? Yan po. Okay, marami pong salamat. Ayan po muna tayo. So, shout out po sa lahat po ng ating mga natin, subscriber natin sa YouTube, sa Safety Officer Helping Hand. Mabuhay po kayong lahat. And keep safe everyone. Salute po.